Good morning, class. I'm teacher Ronald. Again, for today's lesson class, I will be teaching you how to solve surface area of special solids. For today's special solid po, we have the cone. No? So, conic type of special solid. So, kung makikita niyo po siya, ito yung nasa illustration. This is an example of a conic object. No? Yung parang apa. So, ano ba yung isosolve natin for this object? So, we will be solving again, class, for the surface area ng uh, solid na to. So, pag sinabing surface area, yung pinakabalat ng solid na yan. Yan. So, ano ba yung magiging working formula for this conic object? Ito yung formula na gagamitin, class. And so, ito yung formula na gagamitin ng ating lesson class for this conic object. So, surface area equal yan sa class sa pi r squared plus pi rl. So, yan ang magiging formula ng surface area nitong conic object, class. So, ayan. Paano ba yan? Paano bang nangyaring naging ganito yung kanyang formula? Kasi nga, nanggaling sa class mismo din sa conic object. No? Kung meron tayong ganitong cone na object, so yung pi r squared na area, ito kasi class ay area, no? Yan po yung area ng nasa baba o yung bilog na base sa baba. So, yan yung area niyan. While yung ito naman pong lateral surface area, itong medyo yung buong katawan na mismo ng cone na nakapalibot, which is round shape din yung katawan niya, yung area nito is pi rl. Again, meron siyang presence ng pi because of round object po yung itong conic object na to. So, ayan. So, kaya po siya naging ganito yung kanyang surface area. Combination class ng pi r squared, which is from the bottom na area, and yung sa lateral area, yung pinakakatawan niya mismo, which is pi rl naman yung kanyang surface area. So, ayan. So, let us start solving. Oh, by the way, class, meron lang po tayong po dito, special treatment sa L, no? So, yung lateral length, no? Pag sinabing L, class, yun yung length ng nakatagilid, no? Ito yun. Ito yung nakatagilid na yan. So, yun yung L dun sa formula, no? While yung straight na, naman, na vertical line, height naman tawag yung class, height. While yung patagilid po na length, lateral length po yan sa class L. Wherein yung L na to, class, ay makukuha lang po natin siya gamit ng Pythagorean theorem. Since ito ay naka-slant o naka-tagilid, no? So, we will be using yung Pythagorean theorem para makuha natin yung value ng L na yan, which is nakatagilid. So, using yung Pythagorean theorem, class, ito kasi ay R. Kung titingnan mo, radius po yung kalahati ng bilog na yan. So, makakapag-create tayo, class, ng formula which is yung Pythagorean nga, L squared, wherein yung L, ito na yung nakatagilid, equal yan sa R squared. So, ano ba yung R squared? Yung radius po ng bilog sa baba. Kalahati po ng bilog na yan ay radius. So, from the center up to the point kung saan yung pinaka-gilid ng circle, yan ay radius. Plus, yung H squared. So, saan kukuha ng H? Itong height na yan. So, yan ang H, class. So, may mga given naman na value yan, class, kapag binigay sa problem. All you have to do para ma-solve mo yung L, kasi nga gagamitin mo yung L, class, kunin mo yung square root ng R squared plus H squared. So, yan, class, yung value ng L. So, yan ang gagamiting formula para makapag-solve ng L mamaya, no? So, ulit, class, para makapag-solve ng L, ang formula ng L, class, ay naka-Pythagorean theorem na galing siya sa L squared, R squared. So, by the way, ito ay R squared plus H squared. So, ayan. Then, parang kung gusto mong kunin yung L, value ng L, yung nga yung naka-slant na yun, equal lang yan sa class sa the square root of R squared, unit of R squared
plus h squared. So, yan po ang formula ng L. Mamaya po, pagkapag sisolve mo na yung L. Pero pag given naman yung L class, hindi ka na magaganito. Kailan mo lang siya gagamitin? Ito. Gagamitin mo lang tong formula ng L class kapag ka hindi nagbigay ng L directly yung problem. So, gamitin mo to. Pero kapag ka nagbigay naman na agad ng L, so hindi ka na mag-solve ng ganito class. So, ayan. Punta po tayo sa ating first sample problem. Ito. So, sorbetes cone. A cone used for serving as a sorbetes has a radius of 3 cm and a slant height of 10 cm. If both is circular base and curved surface are included, determine the total surface area. So, pinapahanap dito class yung buong surface area na. Yung sa baba na bilog and yung katawan mismo ng cone na yan. So, yan ang kanya pong pinapahanap na area. So, balik class, total surface area na po yan, no? So, yan. Pag sinabing ganyan, yung buong surface area. Itong area na to na sa baba, pi r squared yan. And yung lateral area, yung katawan niya, pi rl. Yan. Then, class, given naman na yung L. Nagbigay na siya agad class ng L. Hindi ka na mag-solve ng true Pythagorean theorem, no? Hindi na. Kasi nga, given naman na agad yung slant height. Ang slant height, ibig sabihin niyan class, yung L. So, yan. So, 10 cm daw, no? And yung radius, nagbigay na rin siya class, 3 cm daw. So, again, ang gagawin mo na lang class, isa-substitute mo na lang to sa formula. So, ano bang formula? Ito yung formula class, yung surface area. Yan. So, surface area is equal yan sa pi r squared plus pi rl. So, yan ang total surface area ng cone na yun. So, yan. Isa-substitute mo na lang yung given class, no? So, yan. Kapag ka na-substitute nyo na, then you will get yung answer of, ito, 122.46 square centimeter. Yun yung area class ng cone na yan. Itong cone na yan. So, yan yung area niya class. Then, proceed tayo with the example number 2. So, ayan. Salakot hat. Sabi dito, a cone-shaped salakot has a base radius of 20 cm and a slant height 30 cm. Since the bottom is open, determine the area of woven material needed for its lateral surface only class. Sabi dito, open daw yung bottom niya. So, ibig sabihin class, kung open yung bottom na, hindi na natin isasali yung bottom part sa pagkukompute ng area. Hindi na isasali yung bottom part. Bali, ito na lang po, yung lateral area na lang. So, ano ba yung formula ng lateral surface area niya? Yung katawan niya mismo. Yan ay pi rl lang. So, yan po yung formula niya class, pi rl. Wherein yung pi naman, constant yan din. Constant yung pi. Tinuguro ko na ito kahapon class. Ang value ng pi is 3.1416. So, yan ang value ng pi. So, again class, kung open yung circle part nito, hindi mo na siya isasali. So, magiging formula na lang class ng surface area is pi rl na lang. So, yan ang magiging formula ng sample problem number 2. Class. So, yan. Kung titingnan natin class, for the sample problem number 2, ito na nga yung surface area niya. O yung LSA or lateral surface area. No? So, yan. Substitute mo na lang and you will get itong answer class na 1,884 cubic centimeter. So, yan po yung magiging sagot ng number 2 class. Then, for example number 3, cone-shaped packaging. Ayan, sabi dito, a small business produces a closed cone-shaped package with a base diameter of 10 cm and a slant height 13 cm. Determine the total surface area. So, pagka ganyang total surface area class, ibig sabihin, kasama na yung base sa baba. O, ano bang mga given sa problem? Diameter daw. So, ang diameter is 10 cm. Hindi radius ang binigay, hindi diameter. Para mo makukuha yung radius, ang radius class ay kalahati ng diameter. So, ibig sabihin, yung diameter, i-divide mo sa 2 para makuha mo yung radius. So, ang ibig sabihin ng ito class, ang radius niya is equal to 5 cm. Then, yung lateral height or L, nagbigay naman na siya class. Ang lateral height niya ay 13 cm. Then, again, you can solve now for the total surface area. Gagamit ka lang ng formula na SA, yan,
equal yan sa pi RL plus 2 pi R, hindi pala. So, wait lang pi R squared. No, pi R squared plus pi RL. So, yan ang formula na gagamitin class para dun sa total surface area ng number yan. Sample number 3 class. So, yan ang gagamitin. Then, ito na nga yung solution for the kanina, for the number 3. So, ayan. So, you will get 282.60 centimeters squared na area kapag sinubstitute mo na class. Then, for example number 4, ito. So, example number 4, a traffic cone cover, no? A traffic cone has a vertical height of 12 cm and a base radius of 9 cm. The circular base will not be covered. O ibig sabihin class, yung pabilog sa baba ay hindi po tatakpan. So ibig sabihin yan, hindi mo na isasali sa pagkukompute ng area yung bilog sa baba. So determine the slant height. Ayan, dito class, nagpapa-compute siya ng slant height. Hindi kasi siya nagbigay ng slant height dito class. So ibig sabihin, kukumputin mo muna yung slant height. Ano ba yung formula ng slant height? Naka-Pythagorean theorem class, equal yan sa h squared plus r squared. So, yan ang formula. Para makuha mo yung slant height, equal yan sa square root of h squared plus r squared. So, meron ka naman ng height. Itong height is 12 cm. O, 12 cm squared plus yung radius na 9. So, 9 squared. O, ayan na. So, kukunin mo na yung L, no? Para makuha mo yan, squared mo na yung 12. So, I think 144 yan, no? Then, yung 9 naman, 9 times 981 yan. No? Ayan. So, yun na. Ipa-plus mo na lang yan. Then, you will get yung L. Pag nakuha mo na yung L class, syempre, may mga sagot ka na dito sa mga questions sa baba. So, ayan po. Ayan ang gagawin dito sa sample problem na to. Then, ito nga yung class yung kanyang solution. So, ayan nga, gumamit siya ng Pythagorean theorem para makompute po yung surface area ng kung ano mang pinapakompute nitong surface area niya. Then, proceed po tayo class sa sample number 5. Festival decoration. Ayan. Student construct a closed cone shape festival decoration with a base radius of centimeter and vertical height ng 24 cm. Again class, nagbigay lang siya ng vertical height. So kung nagbigay siya ng vertical height class, you will be solving for the slant height. Gagamit ulit ng Pythagorean theorem na equal yan sa r squared plus h squared. So bali ang magiging slant height mo class ay the square root of r squared plus h squared. Then may mga given naman na siya class. So ang r kasi sabi niya 7 cm. So, ayan. 7 squared plus ang height is 24. 24 squared. Yan. Makukuha mo na yung L niyan class. Then, yung total surface area, pag meron ka ng L, pwede ka na mag-compute ng surface area na equal yan sa pi r squared plus pi r L. So, ayan na class. Compute mo na yung inihingi niyang mga questions. So, and then, finally, class, for today's activity nga, no? Ayan, sheetwork po tayo. Sheetwork number 11 na to. So, pang 11 na to, class. Bali, ito yung sasagutan, itong problem na to, no? So, ayan. Grade 11 students makes a closed cone shape model with a base radius of 8 cm and a vertical height of 15. How much colored paper is needed to cover the entire model including its circular base? Ibig sabihin nito class, yung total surface area na ng conic object na yan ang pinapakompute niya, including na yung baba, no? Yung round shape sa baba. So again, you already have an idea kung paano to kinukompute class. And I do believe sobrang kaya nyo na pong i-compute itong surface area ng conic object. So that's all class. Thank you so much for listening and also for viewing. Ingat po lahat, no? Keep safe and see you soon. Thank you so much po.